Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Collateral Danger. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa dalawang magkapatid na sina Joe at Danny na nag-e-enjoy sa kanilang libreng oras sa pamamagitan ng pangangaso sa kagubatan. Pagkatapos ng pangangaso, sinabi ni Joe kay Danny na hindi niya gusto ang ugali ng kanilang kapatid na si Roy dahil palagi ito nagdudulot ng gulo at labas-masok sa kulungan. Madalas ding nasasangkot si Roy sa mga mararahas na gawain na may kaugnayan sa kanyang trabaho bilang isang free fighter. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Danny na mabuting tao si Roy at balang araw ay titigil din ito sa kanyang trabaho. Sa ibang eksena, makikilala naman natin si Roy na naghahanda ng pumasok sa battle arena. Hindi tulad ng kanyang mga kapatid, si Roy ay walang matinong trabaho. 5 minuto bago ang laban, nagawa pa niyang makipaglian sa kanyang kasintahan na si Lisa kahit na dumating na at naghihintay na ang mga manonood sa laban niya. Ilang sandali pa ay nagsimula na ang laban. Gaya ng nakasanayan, si Roy na dating sundalo sa Special Forces ay madaling napabagsak ang kanyang kalaban. Nang mapabagsak at inakalang natalo niya na ito, agad siyang bumalik sa kanyang kasintahan at nakipaglampungan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi pa pala tuluyang natalo ang kanyang katunggali at dahil walang patakaran ang kanilang laban, nakabangon ito at biglang nabaliktad ang sitwasyon. Dahil sa kanyang kayabangan, nagalit ng husto ang kanyang boss na si Julian. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hulihin at parusahan si Roy dahil sa kanyang mga aksyon ay natalo siya ng 10 milyong dolyar. Malalaman natin na si Julian ay isang malupit na leader ng mafia. Sinabi nito kay Roy na sa loob ng 4 na taon ay hindi pa siya nakakaranas ng pagkatalo. Naniniwala siya na ang dahilan ng pagkatalo ni Roy ay dahil masyado itong nakipagharutan sa kanyang girlfriend. Kaya't nararapat lamang itong parusahan. Pagkatapos, sa harap mismo ni Roy, walang awang pinatay ni Julian ang babae. Pagkatapos, dinala ni Julian si Roy sa isang bodega kung saan nakatago ang ilang kilo ng rare diamond na nakuha mula sa minahan. Dito ay kinausap niya si Roy at inutusan siya na dalhin ng mga diamante sa isang lugar na tinatawag na Point A at Point B. Kapag nagtagumpay siya sa misyong ito, ay babayaran siya ng 1 milyong dolyar. Ang alok na ito ay nagdulot ng interes at pagkagulat kay Roy. Nagtataka siya kung bakit siya ang pinagkatiwalaan